Si Elizabeth, isang babae ng pananampalataya, ay matagal nang naghintay at nangarap na maging ina. Sa kabila ng kanyang edad at mga pagsubok, isang himala ang dumating na magpapabago sa kanyang buhay at sa buong kasaysayan ng pananampalataya. Ano ang kwento ng kanyang tapang, pananampalataya at pananabik? Alamin ang inspirasyon at himala sa buhay ni Elizabeth. Mapalad ang sumasampalataya, sapagkat matutupad ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Dito lang sa Babae Naman. Malapit ang puso ng Diyos sa mga baog kahit na pinaniniwalaan ng mga Hudyo noong unang panahon na ang mga baog ay sinumpa ng Diyos. Sa Lumang Tipan, ginawang posible ng Diyos ang imposible para sa tao. Si Sarah, na asawa ni Abraham, ay baog. Subalit nabiyayaan ng isang anak nang siya ay 70 taong gulang na. Si Hannah, isa sa asawa ni Elkanah, ay hindi nagkaanak ng 19 na taon, kaya siya ay kinutya ni Penina, asawa din ni Elkanah. Tinugon ni Yahweh ang masibihing panalangin ni Hannah at isinilang niya si Samuel, huling hukom at unang propeta ng Israel. Ang ilan pa sa mga baog na babae sa Biblia ay si Rebecca, asawa ni Isaac, si Rachel, asawa ni Jacob, ang asawa ni Manoah na hindi pinangalanan, si Michal, anak ni Saul na napangasawa ni David, at ang babae mula sa Shunem. Nahabag ang Diyos sa mga babaeng baog, kaya binuksan niya ang sinapupunan ng karamihan sa kanila. Si Rebecca ay naging ina ng kambal na si Esau at Jacob. Isinilang ni Rachel si Joseph, ang paboritong anak ni Jacob. Ang asawa ni Manoah na hindi pinangalanan ang nagsilang kay Samson. Ang babae mula sa bayan ng Shunem ay nagkaanak ng lalaki matapos niyang buksan ang kanyang tahanan sa propeta ng Diyos na si Elisha. Namatay ang anak niyang ito, ngunit nabuhay muli nang dumapa ang propetang Elisha sa ibabaw ng walang buhay na katawan ng anak ng babae sa Shunem. Ipinagdiwang ng salmista sa awit 113, talatang 9, ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos nang sinabi niya, "Ang babaeng baog, pinagpala niya, binibigyang anak para lumigaya." Si Michal, anak ni Saul at asawa ni David, ay hindi nagkaroon ng anak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ito ay tinuturing na isang anyo ng banal na paghatol dahil sa kanyang paghamak kay David, nang sumasayaw ito sa harapan ng Panginoon habang inihatid ang kaban ng tipan sa Jerusalem. Sa bagong tipan, pinakilala sa atin ang isa pang babae na baog ng mahabang panahon. Siya ay si Elizabeth,
na mula sa angkan ni Aaron. Sino nga ba si Aaron? Si Aaron ay kapatid ni Moses at unang mataas na saserdote o pari sa Israel. Napangasawa ni Elizabeth si Zechariah na mula din sa angkan ni Aaron. Si Zechariah ay isang saserdote o pari. Pinahayag sa Ebanghelyo ni Lucas, unang kabanata, ika-6 na talata na, kapwa sila, si Elizabeth at si Zechariah, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Kalugod-lugod, mga kapatid, si Elizabeth sa paningin ng Diyos sapagkat siya ay matuwid. Hindi siya mapipiling asawa ni Zechariah kung hindi siya makadiyos. Subalit, kinwestiyon ng marami ang kanyang pagiging matuwid at makadiyos dahil siya ay baog. Nakasaad sa Deuteronomeo, Kabanatang 7, talatang 12 hanggang 14. Kung taus-puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan at patuloy niya kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Iibigin, pagpapalain, at pararamihin niya kayo. Magkakaroon kayo ng maraming anak at bibigyan ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop. Tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Kung tunay si Elizabeth na matuwid, bakit siya baog? Ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa kanya. Kinukutya siya. Hindi nagtitiwala sa kanya at nagtataka kung ano ang kanyang lihim na kasalanan. Tiniis niya ang lahat ng ito na may tapang pagpapakumbaba, panalangin at pag-ibig. Nagtiwala siya sa Diyos para sa maliit na bagay na ito dahil may pananampalataya siya sa Diyos. Mapalad tayo, mga kapatid, na hindi tayo nabubuhay sa mga panahon yon. Ang pagkakaroon ng anak, lalo na ng anak na lalaki, ay hindi sukatayan ng pagiging isang babae. Hindi din ito sukatayan ng kahalagahan ng babae sa Diyos. Ang pagiging ina ay tinuturing na pangunahing tungkulin ng kababaihan noong kapanahunan ng Lumang Tipan hanggang sa panahon ni Jesus. Ang pagkabaog ay karaniwang pinaniniwalaang kapalpakan ng babae at hindi ng lalaki. Walang duda, pangarap at minimithi ni Elizabeth na maging ina sa isang anak na lalaki. Malamang na nanalangin sila ni Zechariah para sa isang anak na lalaki sa halos buong buhay nilang mag-asawa. Ang pangalan ni Elizabeth ay nangangahulugang, ang Diyos ang aking sumpa. At ganoon niya isinabuhay ang kanyang buhay. Nang si Zechariah ay nasa templo upang magsunog ng insenso, nagpakita sa kanyang anghel Gabriel na nagpahayag ng mensahe ng Diyos. Huwag kang matakot, Zacharias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Maraming magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak. At panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan
ang Panginoon. Mula ito sa unang kabanata ng Lucas, talatang 13 hanggang 17. Hindi naniwala si Zechariah sa pahayag ng anghel tungkol sa pagkakaroon nila ni Elizabeth ng anak na lalaki sa kanilang katandaan. Kaya siya ay ginawang pipi. Sa kabilang banda, tinanggap ng buong puso at pinaniniwalaan ni Elizabeth ang mensahe ni Anghel Gabriel. Siya ay may pananampalataya. Nang malaman niya ang pahayag ng Diyos, sinabi niya, "Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao." Ito'y matatagpuan natin sa unang kabanata rin ng Lucas, talatang 25. Hindi matukoy ang edad ni Elizabeth nang siya ay nagdalang tao. Alalahanin natin na 50 taon ang tanda niya kay Maria. Kaya kung 12 taon si Maria, si Elizabeth ay 62 taon na nung panahong yon. Nang binisita ni Maria si Elizabeth, buong pagpapakumbaba niyang sinalubong si Maria. Kinilala niya na niluklok ng Diyos si Maria sa mas mataas na katayuan kesa sa kanya. Siya ay hindi nainggit dahil hindi siya ang napiling maging ina ng pinakahihintay na Mesiyas. Sa halip, naggalak siya na siya magiging ina ng mangunguna sa Mesiyas. Pinili niya ang kagalakan at hindi ang paghahambing. Sa katunayan, sinabi sa teksto, "Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." Mula muli ito sa unang kabanata ng Lucas, talatang 42 hanggang 45. Binigyan niya ng lakas ng loob si Maria na noon ay may mabigat na dinadala. Kinailangan ni Maria ng pagpapatunay sa sinabi sa kanya ng anghel tungkol sa kanyang dagdadalang tao. Inaliw ni Elizabeth si Maria sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at presensya. Si Elizabeth ang kauna-unahang babae na kumilala na ang Diyos ay magkakatawang tao. Si Elizabeth ay masunurin. Sinunod niya ang tagubili ng Diyos tungkol sa kanyang anak, na ang pangalan ay Juan at hindi dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing si Juan. Tiniis niyang mahiwalay sa kanyang anak magmula pa noong bata ito upang manirahan sa ilang. Sa kanyang pananampalataya, kababaang loob at paging masunurin, si Elizabeth ay matatanghal ding babaeng pinagpala sa lahat. Siya ay buhay na patotoo na walang imposible sa Diyos. Tayong lahat ay manalangin. Dakila ka, O Panginoong Diyos, na tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. Dakila ka, O Panginoong Diyos, sapagkat walang imposible sa iyo. Ang baog ay binibigyan mo ng mga anak, binubuhay mo ang kanilang sinapupunan, sapagkat ikaw ay Diyos na tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa panalangin ni Elizabeth at sa ilan pang mga babaeng humihingi ng mga anak sa iyo. Naway, Panginoon, makita nila sa buhay ni Elizabeth kung paano ikaw ay Diyos na may malasakit sa iyong mga anak, na ikaw ay Diyos na hindi nakakatiis sa kalagayan ng iyong mga anak. Maraming salamat muli sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Our voice matters, we will speak. Sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak. Sing and shout,
shout, Jesus calls all of us to lead. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer his call. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout, Jesus calls all of us to lead. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer his call. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout, Jesus calls all of us to lead.